Dominant protector. Credit to the author. 1041-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi hahayaan ni Justin na matamaan siya. Sa bilis na mas mabilis pa sa kidlat, kinuha niya ang walis mula sa kanya at ginamit para sampelan ang kanyang kanang pisngi. Pare! Sigaw ng babae. Napahiga siya sa sahig habang hawak ang namamanhid niyang pisngi. Nahihilo ang ulo, bumangon siya at itinuro si Justin. Somebody please come. Sinaktan niya ako. Lumabas ka dito. Sigaw niya. Mabilis na nagsisigawan ang mga tao sa bahay sa kanyang mga pakiusap. Base sa kaguluhan, alam nilang may nangyaring mali. Pagkaraan ng ilang sandali, tatlong matangkad at masungit na lalaki ang tumakbo palabas ng pinto kasama ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ate Greta, anong nangyari sa iyo? Sino sila? Tanong ng isang lalaking balbas sa kanya. Hinawakan ni Sister Greta ang kanyang pisngi habang umiiyak, kasalanan nila ang lahat. Ang maliliit na kaawa-awa. Inanyayahan nila ang mga manggugulo na ito. Inaakusahan nila tayo ng child labor at sinaktan nila ako kapag sinubukan kong turuan sila ng leksyon. Damn it, paano nila nagawa ito? Kunin natin sila. Ang buffman ay umungal at sumugod kay Justin kasama ang dalawang iba pa sa likod niya. Gayunpaman, minamaliit nila ang mga kakayahan ni Justin. Gamit ang walis, natamba niya ang kanilang mga bukong-bukong at lahat sila ay natamba agad. Inihagis ni Justin ang walis at itinaas ang lalaki sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kwelyo. Ang lalaki ay bumuhos sa malamig na pawis nang umalis ang kanyang mga paa sa lupa. Paano naging posible para kay Justin na gawin ito? Siya ay higit sa 200 pounds. Kuya! Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Maingat na inangat ng mga batang babae ang kanilang mga ulo at tinitigan nila si Justin na may kumikinang na mga mata na pagtanto na nag-iisa silang natalo ni Justin. Nag-aalalang pinagmamasdan siya ng mga lalaki habang ang isang babae ay palihim na nagtatype sa kanyang telepono na parang sinusubukang magpadala ng mensahe. Tumahimik ka. Naiinip na si Justin at ibinagsak niya ang lalaki. Agad nagamulong palayo ang lalaki, hindi nang ahas na lumapit pa. Tahimik na sinabi ni Justin, tumigil ka sa pagsigaw at sabihin mo sa akin, saan nanggaling ang mga bata. Ang matambok na babae ay naging masunurin ng mapagtanto niyang si Justin ay isang mabigat na kalaban. Napaatras siya ng malayo bago sumagot sa kanya, Sir. Huwag po kayong magkamali. Hindi po kami masasamang tao. Ha? Sabi ni Parley na may makapangyarihang boses. Bold of you to call yourselves good guys. Willing ba talaga silang magtrabaho? Nagsitayuan ang likod ng kanilang mga buhok, nakaramdam ng takot sa kanyang inasta. Ang isang retiradong commander ay commander pa rin noon. Sir, hindi naman kami masasamang tao. May mga magulang ang mga batang ito at iniwan nila sila sa aming pangangalaga. Hiniling sila ng kanilang mga magulang na magtrabaho. Inaalagaan lang namin sila sa ngalan nila. Mukhang mali si Sister Greta. How is that possible? Walang magulang na hahayaan ang kanilang mga anak na magbenta ng mga expired na mooncake. At saka, inabuso mo sila, nakita namin ang kanilang mga sugat. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca dahil sa galit. Bumagsak ang mga mukha ng mga lalaki at babae habang ang mga bata ay lumiit sa gilid, walang lakas ng loob na magsalita. Sa sandaling ito, maririnig mula sa labas ang tunog ng mga emergency brake. Huminto sa labas ang isang truck at isang minivan na may nakasulat na law enforcement. Hindi nagtagal, tumakbo palabas ng sasakyan ang 6 na lalaki na nakasuot ng uniforme ng law enforcement. Bawat isa sa kanila ay may hawak na stun baton na may nakasimangot na mukha. Ang nangungunang lalaki ay isang kalbo. Sinulyapan niya si Justin at ang iba pa bago ibinaon ang tingin kay Marian. Anong nangyayari? Nabalitaan kong may pumasok at naninira dito. Hobby. Iligtas mo ako. Sumugod ang ibang babae at yamakap sa braso niya. Itinuro niya si Justin habang kinukulit sila na.
Pumasok sila at sinaktan pa niya si Sister Greta at iba pa. Inakusahan pa nila tayo ng child labor. Ngumisi ang kalbong opisyal. How dare you? Sino ka sa tingin mo? How dare you accuse others of breaking the law? You're breaking the law. This is trespassing. Sa wakas ay naunawaan na ito ni Justin. Hindi nakakagulat na naglakas loob silang gawin ito. Mayroon silang isang opisyal na sumusuporta sa kanila. Nakipagpalitan ng tingin si Becca kay Parley at pareho silang galit na galit. Kung ikukumpara kay Justin, labis silang nagalit nang makitang nangyari ito sa Central City. Kahit nagalit si Marian, alam niyang wala siyang silbi kaya tumayo siya sa likod ni Justin at malamig na tinitigan sila. Ha! I'm pretty sure you guys are law enforcement officers, not police officers. How dare you sound so bold when they've committed child trafficking and child labor? Ikaw ba ang namamahala sa Central City? Hehe. Napangisi ang kalbong lalaki. Galing ba kayo sa ibang lugar? Hindi kayo dapat makialam sa negosyo ng ibang tao. Ako, si Gardo, ang pinakamakapangyarihang tao dito. Nako, Gardo ka pala. Bakit hindi ka tinawag na kalbo? Dapat ay pinalaglag ka. Sok-sok, sayang naman ang 9 na buwan na sinayang ng nanay mo sa isang tulad mo. Umiling si Justin. Bastos mo lang ba ako ininsulto? Let me tell you something. Don't think you can talk low with me just because you're educated. I'll be honest with you, you can sue me all you want at hindi man lang ako manginig. Itong mga batang ito ay iniiwan sa kanilang mga magulang. Wala itong kinalaman sa atin. Ang mga bagay na pinagawa sa kanila, wala tayong ginawang masama sa mga magulang nila, hindi tayo dapat managot. Maangas na sabi ni Gardo. Hindi naniwala si Justin at ang iba pa nang sabihin ni Sister Greta na hindi dinukot ang mga bata ngunit nang sabihin din ni Gardo parehong bagay, natarante sila. Kumunat ang noo ni Rebecca. Are you guys kidding me? The kids look around 7 to 8 years old, which is elementary age. Paano sila iiwan ng mga magulang nila para magtrabaho dito? Wala akong pakialam kung maniwala kayo sa amin. Dapat kayong umalis sa lugar na ito. Hindi kami madaling target kung maglalakas loob kayong kalabanan kami. Walang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano kung hindi namin kayo kayang kayanin at ikulong kayo sa kulungan. Sabi ni Gardo na may masamang tingin. How dare you? Hindi ako naniniwala paano magiging napakalakas ng isang alagad ng batas. Galit na galit si Parley. Siya ay isang sundalo sa loob ng maraming taon at nang ang puot ay pumalit sa kanya, hindi na niya napigilan ang sarili sa harap ng mga maniniil. Habang umuungol, sumugod si Parley at sinipa ang dibdib ni Gardo. Kahit na hindi siya master at hindi lumahok sa hand-to-hand combat sa loob ng maraming taon, nagawa pa rin niyang ibagsak si Gardo. Boss! Okay ka lang ba? Tinakpan ni Gardo ang kanyang dibdib at sinabi niya sa galit na paraan. Anong ginagawa niyo? Tapusin niyo siya. Ang iba pang mga opisyal ay sa wakas ay nakaalis dito at itinaas nila ang kanilang mga stun baton kay Parley. Tila nahihirapan si Parley habang pinalibutan siya ng 5 tao gamit ang kanilang mga batuta. Si Rebecca ay nababalisa at hinawakan niya ang balikat ni Justin. Anak, huwag ka lang tumitig. Tulungan mo siya. Hindi inaasahan ni Justin na magiging napakamatuwid ni Parley hanggang sa puntong ipaglalaban niya ang mga opisyal para sa mga bata. Natawa siya sa sinabi ni Rebecca at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi siya masasaktan kapag nandito ako. Baka isipin niya na hadlang ako kapag tinulungan ko siya. Tunay kayong mag-ama. Pareho kayong matigas ang ulo. Pinagalitan siya ni Rebecca. Sa oras na ito, ang nasugatang braso ni Parley ay pumipintig bigla. Sakto nang huminto si Parley dahil sa sakit, ang mga stun baton ay lumapit sa kanyang ulo. Mas mabilis ang reflexes ni Justin kaysa sa kanya at nagawa niyang harangin ang mga baton gamit ang kanyang braso bago ito tumama sa ulo ni Parley. Natural, walang nangyari sa braso ni Justin. Walang sinabi si Justin at hinawakan niya ang isa sa mga baton para hagupitin ang mga opisyal. 10:42
Lahat ng suntok niya ay dumapo sa kanilang mga labi na natanggal ang kanilang mga ngipin sa proseso. Si Parley ay pinawisan ng malamig. Ilang taon na siyang hindi lumaban at muntik na siyang masugitan dahil sa kanyang sugat. Inasikaso na ni Justin ang lahat sa oras na napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Siya ay parehong nabuhayan ng loob at salungat sa parehong oras nang makita ito. Imposibleng magpasalamat siya kay Justin. Kung tutuusin, hindi ba dahil sa kanya ang mga sugat niya? Sa kabutihang palad, hindi man lang inaasahan ni Justin ang kanyang pasasalamat dahil ginawa niya ito para sa kapakanan ni Rebecca. Halos ihinigardo ang sarili nang ang kanyang mga nasasakupan ay itumbol lahat ni Justin sa isang iglap. Para naman kay Sister Greta at sa kanyang barkada, umatras sila sa isang sulok ng property. Napatingala sa kanya ang mga bata nang makita nila ang kanyang kakayahan. Itinuro ni Justin ang baba ni Kalbo gamit ang stun baton. Anong nangyari? Iminumungkahi kong sabihin mo sa akin ang lahat. May mga paraan tayo para makuha ang katotohanan. Kung magsisinungaling ka, susuko ako. Naniniwala ako na ikaw ang pinuno dito ngunit sigurado akong hindi ka mangangahas na ipagsapalaran ang iyong sariling buhay. Pagkasabi nito, tinapik ni Justin ang kalbong ulo ni Gardo gamit ang baton. Malinaw na naramdaman ni Gardo ang nagyayelong lamig mula kay Justin na nagsisimula ng tumago sa kanyang mga buto. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang mga magulang pala ng mga bata ay mga magsasaka mula sa ibang lugar. Sa isang maunlad na lungsod tulad ng Central City, mahirap para sa kanila na makakuha ng permanenteng trabaho. Ang kanilang mga anak ay hindi maaaring maging rehistradong residente. Dahil sa kakulangan ng contraceptive, marami silang anak. Sila ay mahirap at walang tirahan. Ang pag-aaral ay hindi kahit isang opsyon kung hindi sila makapaglagay ng mga pagkain sa mesa. Kahit na pinahintulutan ng ilan sa mga kindergarten ang pagpapatala ng mga bata mula sa naturang mga pamilya, paano nila ito kakayanin? Kaya walang choice ang mga magulang kundi iwan ang kanilang mga anak dito. Ang mga residente dito ay kadalasang nakakakuha ng ilang simpleng trabaho mula sa maliliit na pabrika sa malapit. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga negosyong walang moralidad. Halimbawa, ang pagbebenta ng mga expired na mooncake, mababang kalidad na damit o stock clearance. Tungkol naman sa mga plastic bag at mga kahon ng papel, ang mga pabrika sa malapit ay ipinasa ito sa mga bata upang ayusin ito dahil ito ay isang madaling trabaho. Ang kanilang mga magulang ay makakakuha ng pera mula dito at ang kanilang mga anak ay maaaring matulog at kumain dito. Ito ay isang paraan upang mabuhay. Well, obviously since the parents were desperate to leave their kids here, it would mean that the people here can do anything to them. May karapatan silang pag-alitan o hampasin sila. Masasabing kahit na ang mga matatanda ay nakinabang dito habang ang mga bata ay nagdusa para sa kanila. Ito ay hindi isang bihirang tanawin dito dahil mayroong hindi bababa sa 100 ng mga bahay na gumagawa ng parehong bagay. Pinili ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas tulad ni Gardo at ng iba pa na itago ang mga bagay upang makakuha ng suhol mula sa mga pabrika at lokal na residente. Napaluha sina Rebecca at Marian habang nakikinig kay Gardo. Ang mga bata ay dumaranas ng malnutrisyon at palagiang napapaligiran ng mabahong mga plastik. Ito ay karaniwang nilalason ang kanilang kinabukasan. Big brother and sister, it really is not our fault. Kung hindi dahil sa atin, hindi pa sila mabubuhay hanggang ngayon. Kahit na nahihirapan sila ngayon, it's still better than death. Mahinang ungol ni Gardo. Tumahimik ka. Ang mga mata ni Rebecca ay namumula sa galit at may malamog na mga mata, sinigawan niya siya, paano mo nasabi ang isang malupit na bagay? Big sister. Hindi namin kasalanan. Hindi namin ginawa. Hinatak ni Gardo ang mahabang mukha. Ituloy mo ang kalokohan at pupunitin ko ang bibig mo. Binyantaan siya ni Justin. Tinakpan ni Gardo ang kanyang bibig. Pinunasan ni Marian ang kanyang mga luha bago naglakad papunta kay Zia. Yumuko siya at hinawakan ang kanyang kamay para igulong ang manggas. Isang masakit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang makita ang kanyang may galos na braso.
Ang pangalan mo ay Zia, tama ba? Ma. Tumango si Zia. Lagi ba kayong tinatamaan? Saan kanila sinaktan? Sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang matakot. Sinulyapan ni Zia si Sister Greta at ang kanyang barkada bago tumingin kay Justin na kalmado at kalmado. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at itinaas ang sando habang nakatalikod. Nakikita nila ang nakakatakot na mga marka ng letigo sa kanyang likod at may mga mantsa pa ng dugo sa kanyang damit na panloob. Ibinaba ni Zia ang kanyang t-shirt at tumalikod sa kanila, kung mabibigo kaming ibenta ang mga bagay o kung hindi namin matapos ang aming trabaho, wala kaming makukuhang pagkain at mabubugbog din kami. Mga hamak. Mga hamak na bagay. Nagmura si Parley. Hindi ko akalain na mangyayari ang ganitong bagay sa Central City. Hindi ba mas malala ito sa ibang lugar? Nag-alala rin si Rebecca at parang dismayado siya sa sarili. Matagal na akong gumagawa ng charity work ngunit hindi ako makapaniwala na wala akong alam tungkol sa aking bayan. Si Maria na kanina patahimik ay hinawakan ang mga kamay ni Zia. Masyadong masakit na bugbugin ng husto. Umiling si Zia at tapat na sumagot. Medyo masakit lang. Wala akong makain kaya nagugutom ako. Paano masakit lang ng kaunti kapag duguan ka? Hindi naman talaga masakit. Ibinaba ni Zia ang kanyang ulo. Napabuntong hininga si Justin sa gilid. Si Marian, nagsasabi siya ng totoo. Talagang hindi niya iniisip na masakit. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sina Marian at Rebecca na may kakaibang tingin. Mahirap basahin ang ekspresyon ng mukha ni Justin at madilim ang kanyang tingin. Kung araw-araw kang napapalo, ito ay magiging isang normal na bagay na mararanasan. Ito ay parang isang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkain at pagtulog. Sino ang nakadarama ng sakit habang sila ay natutulog o kumakain? Si Justin ay tumawa sa sarili habang sinasabi ito. Hindi ba't kapareho niya ang nakaraan na puno ng sakit sa lahat ng oras? Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hindi na niya muling babalikan ang alaala. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa larangan ng pagsasanay sa Siberia. Isang payat na inaabusong bata na nagpupumilit na mabuhay sa walang patawad na kaparangan na Siberia. Napagtanto ni na Rebecca, Marian, at maging ni Parley na pinag-uusapan niya ang kanyang personal na karanasan. Si Rebecca ay lalong napukaw. Parang tinamaan ng kidlat ang puso niya at nanginginig siya habang umiiyak, Justin. Kasalanan lahat ni nanay. Kinagat ni Marian ang kanyang labi, hindi matapang na tingnan ang ngiti ni Justin. Tahimik na nakamasid si Parley sa gilid at ang kanyang mga kamao ay humigpit ng hindi na mamalayan. Puno ng sakit ang kanyang mga mata nang mapansin ang nalilitong mukha ng mga bata. Biglang naisip ni Justin na ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang ina at asawa. He grinned and said, "Why are you crying? I'm doing fine now." Wala bang salawi kain na nagsasabing walang sakit na walang pakinabang? Kung hindi ako binugbog na parang aso, paano ko papaluhan ng iba na parang aso? Paano ka magbibiro tungkol sa mga bagay na ito? Pinunasan ni Rebecca ang kanyang mga luha. Umiling si Justin habang tumatawa bago yumuko para haplasan ang ulo ng isang batang lalaki. Ang batang lalaki ang kumausap kay Zia kanina. Anak, anong pangalan mo? Ako. Si Luis. Sagot ng bata sa kanya gamit ang malambing na boses. Tumango si Justin. Luis, parte na ng buhay ang bugbugin. Ayos lang kung matatalo ka ngayon pero dapat mong tandaan na huwag kang susuko. Maaari mong ibalik ang pabor kapag mas malaki at mas malakas ka. Kung may nambubuli sa iyo ngayon, kailangan mo silang ay bully bukas. Binugbog ako ng maraming tao noong bata pa ako. Ninakaw nila ang aking pagkain dahil lang sa mas matanda ako sa kanila kapag mas malakas sila sa akin. Hindi na sila makakain, tandaan, hanggat nabubuhay ka, huwag kang susuko. 10:43. Bata pa si Luis at kahit nakinig siya ng mabuti kay Justin, mahirap para sa kanya na magproseso. Kuya, nabugbog ka rin ba noong nakaraan? Matigas na tumango si Justin. Ang mga mata ng mga lalaki ay kumikinang na parang nakakita sila ng pag-asa.
Lahat sila ay umaasa na makapaghiganti sa kanilang sarili kapag sila ay lumaki. Nag-init ang puso ni Marian nang makitang hinihikayat ng kanyang asawa ang mga bata. Ngunit kasabay nito, may nag-aalab na butas sa kanyang puso. Rebecca, ano ang dapat nating gawin? Bumalik sa katinoan si Parley at nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang malutas ang bagay na ito. Pinunasan ni Rebecca ang kanyang mga luha bago sinabing, hindi natin sila maaaring pabayaan. Kunin silang lahat at tanungin sila. Kailangan silang hatulan ng naaayon. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ng mga opisyal nang marinig iyon. Napaka-confident nila kanina. Big Sister. Patawarin mo kami. Wala kaming pinatay na tao at hindi kami lubos na masisisi dito. Si Gardo ay pumayag at nagmakaawa. Ngumuso si Rebecca. Relax, huhulihin namin lahat ng may kinalaman dito. Pagkasabi nito, lumingon siya kay Marian. Marian, naalala ko na may mass media ang kumpanya mo. Tila naintindihan ni Marian ang kanyang intensyon at tumango siya habang sinasabi, Nay, balak mo bang hayaan silang magulat tungkol dito? Tama iyan, sabi ni Rebecca. Maaaring makapangyarihan ang ating angkan ngunit ibang bagay ang pakikialam sa gobyerno. Para maparusahan sila, kailangan natin ang tulong ng gobyerno para mailigtas ang mga batang ito at ang kanilang mga magulang. Ang pinakamagandang paraan para gawin ito ay hayaan ang media na magulat tungkol dito. Kung hindi iyon ang kaso, alam ng Diyos kung gaano ito katagal. Naisip ni Maria na ito ay may perpektong kahulugan. Ito ay hindi isang mahirap na bagay na gawin ngunit kung wala ang Gibson clan ng suporta, ang pamahalaan ay isara ang balita bago ito opisyal na inilabas. Sa ganoong malakas na suporta, maaari na ngayong iulat ng media ang madilim na underbelly ng lipunan ng walang epekto. Maaaring makapagtayo tayo ng mga orphanage at primaryang paaralan ngunit hindi tayo magkakaroon ng sapat na lakas tao. Kakailanganin pa rin nating umasa sa higit na suporta. Napabuntong hininga si Rebecca. Dahil nasaksihan ko ang napakaraming bagay na nakapanghihina ng loob, nagiging mas mahirap para sa akin na bitawan ang aking trabaho. Ang iba ay nakikinig sa kanya sa katahimikan. Si Rebecca ang pinakamay karanasan sa pag-aalaga sa mga bagay na tulad nito. Ipinatawag ang mga opisyal mula sa iba't ibang departamento at hinanap nila ang distrito. Gaya ng hinala nila, ang pang-aabuso sa bata ay isang seryosong bagay dito. Dahil lumaki sina Rebecca at Parley sa Central City, pamilyar sila sa mga opisyal na susubukang pasayahin sila. Kahit na bahagyang naapektuhan ang reputasyon ng Gibson clan ng bloodline ni Gavin, hindi talaga ito nagdulot ng malaking pinsala dahil sa kanilang malalim na awtoridad. Maaaring tumingin sila sa likod ng Gibson clan, ngunit hindi sila manggahas na gumawa ng anuman sa harap ng kanilang mga mukha. Ang lahat ng mga bata ay ipinadala sa pinakamalapit na bahay ampunan at ang mga kawani mula sa organisasyon ng kawanggawa ng Rebecca ay magpapadala sa kanila ng mga pangailangan at makikipag-ugnayan din sa kanilang mga magulang tungkol sa kanilang pag-aaral. Bagamat nakasanayan na ito ni Rebecca, ang paggawa nito sa isang araw ay isang hamon pa rin. Dumilim na ang langit nang magpaalam na sila sa mga bata at umuwi na. Si Gavin ay hindi nababalisa sa kanilang huling pagbabalik dahil nakatanggap na siya ng tawag mula sa kanila kanina. Sinenyasan niya ang mga katulong na maghain ng hapunan nang mapagtantong nakauwi na sila. Rebecca, tama ang pinili mo. Talagang kailangan ng mga batang ito ang tulong mo. Pinuri ni Gavin ang kanyang manugang habang umiinom ng alak. Pilit na ngumiti si Rebecca. Pare, maaaring malutas ito sa ngayon ngunit hindi ako mapakali. Sabihin mo sa akin, may magagawa ba ako para matulungan ka? Sinuri ni Rebecca ang sitwasyon para sa kanya. Sa tingin ko ang pinakamalaking problema ay ang agwat ng kayamanan. Ang kanilang mga magulang ay pumunta sa lungsod upang kumita ng pera para sa kanilang mga pamilya ngunit hindi nila kayang palakihin ang kanilang mga anak. Ang mga tagalabas na ito ay walang residensya sa Central City kaya malinaw na ang kanilang mga anak ay hindi magkakaroon din nito. Sila ay pinalaki sa Central City at ang mga bata na nakilala nila sa mga lansangan ay inaalagaan ng mabuti. Nakarating na sila sa pag-aaral sa bahay o sa kanilang mga magulang.
Bata pa sila at kung sila ay lumaki ng walang maayos na edukasyon, maayos na background o kahit na pagkakakileya ay bata pa sila ngayon kaya hindi nila ito masyadong iniisip, ngunit sa oras na maunawaan nila kahalagahan nito, ito ay magiging huli na para sa kanila. Hinigop ni Gavin ang kanyang video at tahimik na tumango. Maaari ko silang bigyan ng lugar na matutuluyan at makakain. Mabibigyan ko rin sila ng pagkakataong makapag-aral ngunit iyon lang ang maitutulong ko. Napakaraming lungsod sa buong bansa at hindi lang Central City. Sigurado akong nangyayari rin ito sa Stonegate. Hindi lang ako mapakali sa pag-iisip ng ibang mga bata na naghihirap sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Ibinaba ni Rebecca ang kanyang chopstick na wala ng gana. Kinagat ni Marian ang kanyang chopstick. Ngayong binanggit ito ni nanay, naalala ko si Sheila. Tiyak na wala siyang pag-asa noong nagtitinda siya sa kalye. Mabait siyang bata. Nabalitaan ko kay Karina na dati siyang delinquent ngunit nagbalik siya ng bagong dahon pagkatapos. Nag-aalala ako kung paano sila tretuhin ng lipunan. Biglang naging mabigat ang kapaligiran. Mahal, mag-drumstick ka. Ang bango ng manok na may itim na buto. Masustansya din para sa iyo. Inilagay ni Justin ang isang drumstick sa mangkok ni Marian habang hawak ang isa pang piraso sa kanyang kamay. Mapapatingin sana si Marian sa kanyang walang pusong pag-uugali. Masustansya ang aking puwet. Paano pa siya magkakaroon ng gana sa ganoong kadiliman? Bueno, kung isa sa alang-alang ang mga salita ni Justin ngayong hapon, ang kanyang pag-uugali ay tila hindi kakaiba. Ito ay normal. Ano ang mararamdaman niya sa kanilang paghihirap? Siguro kaya niya itong harapin ng masaya dahil mas nawalan siya ng pag-asa. Wala ka bang sasabihin? Tingnan mo ang sarap sa pagkain mo. Tanong ni Marian. Bangulong si Justin, wala pang 2 taon mula nang makabalik ako. Alam kong hindi madaling mababago ang mga bagay na ito. Kung matutugunan mo ito, makakatulong ka. Kung hindi, hindi mo malalaman. Totoo na marami silang pinaghirapan ngunit maraming mga bata doon na nasa parehong sitwasyon. Paano mo matutulungan silang lahat? Kumaibat ang mga labi ni Gavin. Open-minded ka talaga ha? Are you trying to say that we're worrying too much? Hindi yun ang ibig kong sabihin pero wala talaga akong masabi. Lumingon si Justin kay Rebecca. Paano ito? Inay, kung kailangan mo ng pera para sa iyong charity fund, maaari akong magpahiram sa iyo. Sisingilin kita ng mas mababang interes kaysa sa bangko. Umalis ka na, sinong gusto ng pera mo? Inilibot ni Rebecca ang kanyang mga mata sa kanya sa pabirong paraan. Nang malapit na silang matapos sa hapunan, lumapit si Justin kay Marian at bumulong sa kanyang tenga, mahal, lalabas ako mamaya para may aasikasuhin. Baka gabi na ako umuwi kaya matulog ka muna kung pagod ka. Nag-isip sandali si Marian bago sinabing, hahanapin mo ba si Sister Karen? Nagulat si Justin. Paano mo nalaman iyon? Ayaw mong malaman ko kung saan ka pupunta at ito lang ang posibleng dahilan, binigyan siya ni Marian ng isang side eye. Siyempre matutulog muna ako kapag inaantok ako. Sinong maghihintay sa'yo? Hindi man niya ito gustong tanggapin, hindi rin niya nagawang pigilan. Naipahayag lamang niya ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng kanyang masalita. Hinaplos ni Justin ang kanyang buhok na may nakakalokong ngiti. Sina Karen at Teresa ay malamang na hindi babalik sa Stonegate ng ganoon kagad kaya dapat niyang bigyan sila ng body pills ngayong gabi. Lalo na para kay Karen na ngayon ay nasa golden, innate face. Marahil ngayong gabi ang magiging tagumpay niya. 10:44. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso si Justin sa mansion ng Dawson. Mula nang mangyari ang insidente kay Brayden, ang mga miyembro ng Dawson clan ay natakot kay Justin at bilang resulta, tinanggap siya ng may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kahit na namatay na si Zygmunt Dawson, ang Dawson clan pa rin ang pinakamayaman sa 4 na major clans. Ang kanilang imperyo ng negosyo ay itinanim sa buong mundo. Ang pagkawala ng isang pinunong pampulitika ay hindi nakaapekto sa internasyonal na negosyo. Tungkol sa pamana ng angkan, nagulat ang mga tao nang malaman kung gaano ito kapayapa. Nagboluntaryo si Teresa na ibigay ang mana kay Harris, na hindi rin nakipagkamay sa kanyang Maple Group.
Well, ang mga kontribusyon ni Justin sa mga pagbabagong ito ay naruroon. Hanggat nananatili si Justin sa panig ni Teresa, walang nang-ahas na kalabanan siya. Tumakbo si Justin sa mansyon ni Teresa matapos paalisan ng mga katulong. Naghihintay na siya doon dahil inabisuhan na siya ni Justin tungkol sa pagdating niya. Nang makapasok si Justin sa mansyon, napansin niya kaagad si Teresa na nakaupo sa sofa habang nakatingin sa isang tablet. Mula sa gilid, nakikita ni Justin ang kanyang dibdib sa ilalim ng kanyang malapad na kwelyo. Kahit naka-purple lace bra ay hindi pa rin natatakpan ang kanyang dibdib. Ilang hibla ng buhok ang nakapulupot sa kanyang payat na leeg na naglalabas ng nakakaakit na vibe. Halos malunok ni Justin ang salamin na suot niya. Ito ay nagpalabas sa kanya ng isang intelektual na vibe habang pinapanatili ang kanyang mapang-akit na hitsura. Nandito ka na. Tumangala si Teresa at malumanay nang ngumiti nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob. Bakit ka naka-glasses? Iniisip ni Justin kung sinusubukan niyang akitin siya. Oh, wala itong race eta. Nakakatulong ito sa akin na manatiling nakatutok. Tinanggal ni Teresa ang kanyang salamin at inilagay ang tablet sa isang tabi. Sumandal siya sa sofa at ngumiti kay Justin na nakahilig ang ulo sa gilid. Hindi ka sinundan ni Marian. Naguluhan si Justin sa kanyang tanong. Bakit niya ako susundan? Oh, akala ko mag-aalala siya sa pagsasama natin. Sa isang mapait na ngiti, sinabi nito sa kanya, nagmamalaki ka sa mga bagay-bagay. Siya ay pagalit sa iyo dahil patuloy kang nagbibiro sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Kung mas bata ako ng 10 taon. Sinigurado ko na ang hiwalayan mo. Ayokong maging mistress. Inilabas ni Teresa ang kanyang mga ngipin. Lumakad pasulong si Justin at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Madali niya itong binuhat at nagpatuloy sa paghagis sa kanyang mga balikat. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako dapat tulungan sa aking paglilinang? Namula ang mukha ni Teresa. Pinalo ni Justin ang kanyang masiglang puwitan dahilan para tumalbog ito bilang tugon. Sino ba ang nagtanong sa iyo ng kalokohan? Maaga pa naman ngayon, pwede pa tayong magtanim pagkatapos ng parusa mo. Pagkasabi nito ay umakyat na siya sa taas. Sa sumunod na oras, nagsalo sila ng matinding sesyon ng pag-iibigan sa kama ni Teresa. Si Teresa ay nakahiga sa kama na humihingal ng tapikin ni Justin ang kanyang masiglang puwitan sa isang mapagmataas na paraan. Huwag maging tamad, umupo at magtanim ng maayos. Hindi pinansin ni Justin ang kanyang mga protesta at kumuha siya ng body pill mula sa somero ring bago ito inilagay sa tabi ng kanyang bibig. Si Teresa ay nabighani dito at sinipsip niya ang tableta sa mapaglarong paraan. Amoy herbs. Kumaibat ang mga labi ni Justin. Ginawa ito sa pamamagitan ng paghahalo ng lahat ng uri ng halamang gamot, hindi naman siguro ito amoy mantikilya, diba? Nilunok ni Teresa ang tableta at masunaring umupo ng naka-cross legs. Sa sandaling sinanay at nilinang ang kasulatan ni Justin, ang pisikal na kondisyon ni Teresa ay bumuti ng malaki. Ang body pill ay maaaring isang mababang kalidad na pill ngunit ito ay isang perpektong tonic para kay Teresa na wala pa sa yugto ng golden, innate. Iginiit ni Justin na bantayan siya, nag-aalala na ang epekto ng espiritual na enerhiya ay masyadong matindi para sa kanya. Pagkaraan ng 10 minuto, ang mga meridian ni Teresa ay nagsimulang lumaki gaya ng inaasahan. Ang espiritual na enerhiya ay tumalbog sa paligid ng kanyang mga meridian at si Teresa ay sumimangot sa masakit na sensasyon ng pagtusok ng mga karayom. Manatiling nakatutok. Idirekta ang enerhiya sa iyong dantian sa pamamagitan ng paggamit ng iyong mga acupressure point bilang gabay. Kinabahan siyang ginabayan ni Justin. Kung ikukumpara kay Rose, nahihirapan si Teresa na sundin ang kanyang mga direksyon. Malinaw na ang kanyang cultivation ay tataas ng malaki kung siya ay makakalagpas sa yugtong ito ngunit kung may nangyaring mali, siya ay magdurusa mula sa isang malubhang panloob na pinsala. Nagsimulang mamula ang balat ni Teresa habang mas maraming espiritual na enerhiya ang naubos, alam ni Justin na ito ay isang indikasyon na ang kanyang mga capillary ay nagsisimula ng mapunit.
Nang umalis na walang pagpipilian, kinailangan ni Justin na magpatawag ng surge ng Heaven and Earth Restoration Energy para protektahan at pagalingin siya. Kahit na ito ay hindi kapaki-pakinabang sa kanyang paglilinang, ang mas mabagal na pag-unlad ay mas mahusay kaysa sa hindi maibabalik na pinsala. Sa katunayan, kung hindi dahil sa kawalan ng oras at sa kanyang desperasyon, hindi sana sila bibigyan ni Justin ng mga table task ngayon. Mas ligtas na maghintay ng isa pang taon. Sa kabutihang palad, pinilit ni Teresa ang kanyang sarili na manatiling malakas at napanatili niya hanggang sa ang kanyang kasulatan ay patuloy na umiikot sa kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag si Justin. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis, kakailanganin niya ng humigit kumulang 3 oras upang ganap na masipsip ang tableta at sa panahong iyon, dapat na siya ay nasa huling yugto ng hautian. Hindi nakakagulat dahil ang pil na ito ay para sa mga cultivators sa yugto ng Golden Innate at sa yugto ng Soul Foreman. Kung hindi dahil sa proteksyon at bal na kasulatan ni Justin, hindi niya ito makakayanan dahil hindi sapat ang kanyang pundasyon. Ang pinakamahalaga, ang isang cultivator sa makamundong mundo ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong makuha ang mga tabletang ito mula kay Hongmeng. Sa pag-iisip na ito, naging mas determinado si Justin na maghanap ng mga sangkap. Bueno, kailangan niyang makabisado ang Sumadi True Fire bago makagawa ng sarili niyang mga table task. Ngayong maayos na ang pakiramdam ni Teresa, nagpasya si Justin na umalis pagkatapos bumulong ng palm sa kanyang mga tainga. Si Teresa ay hindi mapakali na mag-react dahil siya ay malalim na nahuhulog sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya at pagpapalusog sa kanyang mga meridian dito. Parang pinapalitan ng bago ang mga dead skin cells niya at ramdam na ramdam niya ang lahat sa paligid niya. Sa kabilang banda, mabilis na nakarating si Justin sa Collins clan. Ang angkan ng Collins ay mas nakahiwalay dahil ito ay nasa loob ng zonang militar. May military sign ang sasakyan ni Justin kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras sa security checkpoint. Nang maglalakad na sana siya sa main gate pagkatapos ay parada ang kanyang sasakyan, nagpakita si Karen. Nagulat siya nang makita siya. Karen, hinihintay mo ako. Napatahimik si Karen gamit ang kanyang daliri at sinenyasan si Justin. Sumunod ka sa akin, dumaan tayo sa backdoor. Naguguluhan si Justin. Anong problema? Bakit tayo dadaan sa backdoor? Maingat na isinara ni Karen ang pinto bago sinabing, baka mabangga natin ang nanay ko kapag dumaan tayo sa pintuan. Siguradong kakausapin ka niya at sinabihan lang niya ang tatay ko na dalhin ako sa lugar mo para sa Mid-Autumn Festival. Nakaramdam ng awkward si Justin ngunit hindi ito inaasahan. Maaari siyang sumama kung gugustuhin niya dahil hindi niya pinili ang magdesisyon. But then again, kung talagang nagpakita siya, hindi magiging peaceful ang Mid-Autumn Festival nila. Napabuntong hininga si Justin at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa pagiging maalalahanin mo. Siya ay palaging napaka-metikuloso. Alam ni Justin na ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Hinintay niya ito dito dahil ayaw niyang magkaroon siya ng gulo. Palagi niyang alam kung ano ang pinakamabuti para sa kanya nang hindi siya nagsasalita. Nahiya si Karen sa mga ganitong pakikipag-ugnayan. Namula siya at napakagatlabi, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Sa pangunguna ni Karen, pumasok sila sa kanyang silid sa pamamagitan ng backdoor. Nalanghap ni Justin ang pabango sa kanyang silid. Karen, nasa Golden Innate stage ka na. Wala siyang ibig sabihin dito. Tinatanong lang niya ito simula nang mapansin niya ito mula sa labanan kay Brayden. Gayunpaman, ganap na hindi siya naiintindihan ni Karen. Pulang-pula ang mukha niya at nakadikit ang ulo sa dibdib. Ang kanyang mga sumunod na salita ay lubos na natulala kay Justin. Ikaw. Gusto mo ba ngayon? 10:45. Naisip ito ni Justin at sa wakas ay naalala niya ang amo ni Karen, binalaan siya ni Lourdes na kailangan niyang maghintay hanggang makarating si Karen sa yugto ng Golden Innate bago niya maalis ang kanyang pagkabirhen. Si Justin mismo ay nakalimutan ang tungkol dito. Tiyak na hindi niya akalain na maaalala niya ito. Napagtanto ni Karen na na-overthought niya ang mga bagay nang mapansin niya ang ekspresyon ng mukha nito.
Sa sobrang hiya niya ay lumingon siya para iwasan ang tingin nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na para bang kausap niya ang crush niya. Tumawa si Justin habang naglalakad pasulong upang iyakap ang kanyang mga braso sa kanyang payat na baywang. Sa malumanay na boses, sinabi niya, hindi mo kailangang mahiya sa tabi ko. Ay! Hindi ko sinasadya iyon. Sinubukan ni Karen na bigyang katwiran ang sarili. Alam ko. Si Justin ay naglaro kasama. Nandito ako ngayon para painumin ka ng mga table task. Kung tungkol sa lahat, sundan na lang natin ang agos. Mukhang maluha-luha ka na. Hindi. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Karen kaya tumalikod siya at sinaway siya ng malarosas na pisngi. Hindi ako iiyak. Naisip ni Justin na ang kanyang seryosong mukha ay mukhang talagang cute at hindi na niya mapigilan ang kanyang pagtawa. Lalong nahihiya si Karen. Ikaw. Huwag kang tumawa. Don't you dare laugh at me. Inikat siya ni Justin at hinawakan ang kanyang mga pisngi para halikan ang kanyang mga labi. Ma! Nanlaki ang mata ni Karen sa gulat, nanginginig sa gulat. Sinipsip ni Justin ang kanyang mga labi sa loob ng 10 buong segundo bago tinapos ang halik na nasisiyahang ekspresyon. Natawa siya nang makita ang mukha nitong natulala at namumula. Sige, pumiga ka sa kama. Oras na para magsimula. Ganap na nagulat si Karen sa pagbabago ng mga pangyayari at maamo siyang tumango bago naglakad patungo sa kanyang kama. Pagkaraan ng ilang sandali upang huminahon, nakabawi si Karen sa kanyang normal na kalagayan. Hindi talaga kailangan ni Justin na gabayan siya dahil pamilyar siya sa teorya at mga kasanayan sa paglilinang. Kailangan lang niyang hintayin ang mga epekto na maganap at bantayan siya habang sinisipsip nito ang enerhiya. Ang body pill ay nagkaroon ng isang medyo maliwanag na epekto sa kanya dahil siya ay pumasok lamang sa yugto ng golden, innate kamakailan lamang. Para kay Karen, ang mayamang espiritual na enerhiya na tulad nito ay maaaring maging sanhi ng kanyang golden, innate true chi na lumawak at mabilis na tumigas sa kanyang dantian. Isang magaspang na pagtatansya ang ginawa ni Justin at napagtanto niya na maaaring pumasok si Karen sa yugto ng golden, innate full cycle sa pamamagitan ng pag-inom ng 2 body pills. Ipinakita nito na kumpara sa pagkakaroon ng mga artifact, ang mga medicinal pill ay mas mahalaga sa mga cultivator na may mas mababang cultivation base. Sa kasamaang palad, siya ay nagmamayari lamang ng mababang uri ng mga table task. Para sa isang tulad niya na nasa yugto ng tribulation passing, hindi magiging epektibo para sa kanya ang isang high-class na pill, lalo pa ang body pill. Tanging ang mga legend class na table task lamang ang makakatulong sa kanya. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang kumuha ng mas maraming table task upang makatulong na mapabilis ang paglilinang ng kanyang mga manliligaw. Mula sa hitsura nito, maaaring mapataas ng mga body pills ang kanilang cultivation base hanggang sa huling yugto ng golden, innate. Para naman kay Roslyn at Karen, dapat madali nilang maabot ang full cycle. Malamang napapasok sila sa golden, innate sa iba't ibang oras dahil nakadepende rin ito sa kanilang mga talento. Para sa yugto ng soul formant, si Justin ay handang maglaro sa tabi ng tainga dahil hindi ito madaling makapasok. Sa anumang paraan, hindi siya maaaring maghintay hanggang sila ay nasa yugto ng soul formant bago kumuha ng mga table task. Magiging huli na ang lahat. Nang ganap na nakatutok si Karen sa kanyang cultivation, iniwan ni Justin ang isa pang body pill sa kanyang harapan at umalis ng silid nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Sigurado siya na sa kanyang talento, ang kanyang true chi ay dapat na sapat na para makapasok sa full cycle stage ngayong gabi. Sinuri ni Justin ang kanyang paligid at tiniyak na walang tao bago siya nag-teleport sa kanyang sasakyan. Halos walang bituin sa langit nang umuwi siya sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Bumalik sa kanilang silid sa Gibson Mansion, katatapos lang ni Marian sa kanyang trabaho at iniunat ang kanyang katawan habang nananatiling nakaupo sa harap ng mesa. Tumangala siya sa orasan at napagtantong 1:00 na pala. Damn it, Justin! Alam kong hindi mo ito pipigilan. Hindi na kita hihintayin.
Bumulong si Marian at nagmura sa kanya, naramdaman ang bigat sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, naging immune na siya sa pagkakaroon ng mga manliligaw nito. Gayunpaman, hindi niya sinasadya na mangyari ito. Alam ni Marian na siya ay isang duwag. Wala siyang lakas ng loob, ni ayaw niyang iwan siya. Matapos ang lahat ng kanilang mga pag-aaway at pakikibaka, mayroon pa rin siyang malalim na damdamin para sa kanya. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa kumunoy. Habang nagpupumiglas siya, mas lalo siyang lumubog. Hindi na niya mabawi ang nararamdaman niya at kinuha na rin niya ang katawan niya. Kahit papaano, sa pagsama niya, mararanasan niya ang lahat ng gusto ng isang babae, maliban sa katapatan. Naiinis at minahal niya ito at the same time. Gayunpaman, ang ikatlong tao sa kasal ay isang salungatan na hindi kailanman malulutas. Kaya niyang kalimutan ang tungkol dito ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, malubha ang sakit ng ulo niya. Matatapos na sana ang kanilang kasunduan sa susunod na Marso ngunit alam niyang wala na siyang mababago. Hindi iiwan ni Justin ang ibang babae para sa kanya at hindi siya iiwan dahil sa kanila. Sa huli, ito ay magiging isang hindi malulutas na salungatan. Hindi maintindihan ni Marian kung paano pinangangasiwaan ng mga kababaihan sa mga bansa sa Middle Eastern ang polygamia. Paano sila tumayo na malapit sa isa't isa sa lahat ng oras? Ang kanyang isip ay napuno ng mga random na pag-iisip at nagambala ng mga tunog ng katok sa pinto. Nagulat si Marian sa una ngunit lumiwanag siya sa kalaunan habang papunta siya sa pintuan. Mabilis na napalitan ng pagtataka ang kanyang emosyon nang mapagtanto kung sino ang nasa may pintuan. Justin. Hindi pa siya bumabalik. Nakangiti si Parley sa harap ng pinto. Nagulat si Marian at natigilan siya saglit. Nakayuko, sinagot niya siya. Hindi pa. Nagtatrabaho ka ba? Yeah. I had to settle my work. Katatapos ko lang. Hindi ka ba pagod? Ako. Hindi naman masama. Naisip ni Marian na kakaiba ang kanilang pag-uusap. Si Parley ay tila napaka-friendly. Huwag kang kabahan. Hindi ako nagpunta dito para hanapin siya. I came to talk to you. Ako. Lumabas ka at sumama sa akin. Biyenan lang ako na gustong makausap ang aking manugang. Biyenan at manugang. Si Marian ay nag-alinlangan sa kanyang sariling pandinig sa isang segundo. Imposible para kay Parley na sabihin ang mga bagay na tulad nito. Isinara ni Marian ang pinto ng may pagkagulat na ekspresyon bago sumunod kay Parley palabas sa likod bahay. Ang mga katulong ay halos nagpahinga na kaya ang mga patrol guard ay dumaan sa kanila paminsan-minsan. Ang likod bahay ay napakatahimik at malamig na dahilan kung bakit pinagsisisihan ni Marian ang hindi pagsusuot ng scarf. Naglakad si Parley sa harap niya na may patag na ekspresyon. Nang wala sa oras, nagsimula siyang magsalita. Narinig ko na kinuha mo ang Yellow International bago nagtapos sa universidad. Malumanay na sagot ni Marian na huminahon. Natapos ko ang aking degree ngunit hindi ang aking postgraduate na pag-aaral. Ayos lang. Sa panahon ngayon kailangan ng master's degree para maging opisyal ng gobyerno sa maraming lugar. Mahusay ka. Kahit na dati akong nasa militar, lagi kong naririnig ang tungkol sa mga tagumpay mo na pumukaw sa curiosity ko. Lagi kong iniisip kung paano nagawa ng isang batang babaeng presidente ang napakaraming bagay. Hindi ko inaasahan na magiging bahagi ka ng aming clan sa unang pagkikita natin. Si Marian ay nabigla sa kanyang mga papuri, hindi sigurado kung paano siya sasagutin. Hindi siya binigyan ni Parley ng pagkakataong magsalita at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap ka dahil sa relasyon namin ni Justin. Alam kong marami akong nagawang hindi kasiya siyang bagay sa inyong dalawa at sigurado akong minamaliit mo ako ng palihim. Mabilis na umiling si Marian nang marinig niya iyon. Hindi ganyan ang tingin ko sa'yo. Lumingon si Justin at tumawa siya nang makita ang seryoso ngunit balis ang ekspresyon nito. Sabi ko hindi mo kailangang kabahan. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ka si Justin.
Palagi siyang nagbibiro. Medyo nawirduhan si Marian sa kanyang ngiti ngunit sa parehong oras, mas nakahinga siya ng maluwag. Hindi naman siya palaging ganyan. Minsan talaga seryoso rin siya. Pinaikit ni Parley ang kanyang mga mata at ngumiti, maaari ba akong magtanong sa iyo? Pakiusap. Hinding-hindi kita isasama kay Justin unpaman. Napakahusay mong tao. Bakit ka magpapakasal sa isang baliw na taong tulad niya? Baka sa mukha niya ang pagkalito na para bang matagal na siyang problemado sa tanong na ito. 10:46. Namula siya sa galit na tanong nito. Bakit sila nagpakasal? Hindi niya posibleng sabihin sa kanya na nagkaroon sila ng one-night stand matapos siyang madroga sa isang bar. Napangiti si Parley nang makita niyang nagpupumiglas siya. Ayos lang. Hindi naman big deal kung ayaw mong sabihin sa akin. Salamat. Nagpakawala ng hininga si Marian na hindi niya alam na pinipigilan niya. Sinabi ni Parley, Marian, alam kong ito ay walang hiya sa akin, ngunit ako pa rin ang iyong biyenan sa kabila ng pagiging isang walang hiya. Ikinalulungkot ko talaga iyon. Umiling si Marian. Ayos lang, maayos naman ang lahat, di ba? Nagkakamali ang mga tao. Oo. Ang mga tao ay tiyak na magkamali ngunit ang sa akin ay tumagal ng ilang dekada. Ngumiti ng mapait si Parley. Nakakahiya namang kwento. Kahit na pinakasalan ko ang biyenan mo noong bata pa ako, hindi ko pa rin maiwasang isipin na ako ang second choice niya. Simula noon, nagsumikap ako at sinubukan kong patunayan sa kanya na kasing galing ko, kung hindi man mas magaling kay Ning Guangyao. Sa huli, nawala sa isip ko ang layunin ko. Mas nahuhumaling ako sa mga bagay na ito. I would quarry with power and reputation. Hindi dahil sa itsura ni Justin, baka matrap pa rin ako sa ganoong estado kahit na siya ay isang jerk, tinulungan niya akong alisin ang aking hindi malusog na pagkahumaling. Nagulat si Maria nang marinig ito. Hindi niya inaasahang maririnig ang kwentong ito mula kay Parley. Hindi niya maisip na ginagawa iyon ni Parley sa murang edad, ginagawa ang lahat ng makakaya niya para makuha si Rebecca. Well, at the end of the day, si Parley ay isa lamang nakakaawa na tao na walang tiwala sa sarili sa kanyang relasyon. Sa wakas na pag-isipan ko na ang mga bagay-bagay at maswerte ako na nasa tabi ko si Rebecca. Hindi siya sumuko sa akin kaya may pagkakataon akong tabyusan ang sarili ko. Ngumiti si Parley. Nakakalungkot, imposible para sa akin na ayusin ang mga bagay-bagay kay Justin. Kumurap si Marian. Bakit? Hindi naman siya ganon kakitid, maiintindihan niya. Hindi mo gets. Napangiti si Parley. Guys are simple yet complicated. It isn't a communication problem. Plus, I don't like his style and hindi niya ako tatanggapin bilang tatay niya. Things are good right now. Walang masabi si Marian kaya tumango siya bilang tugon. Nandito talaga ako para humingi ng pabor, sabi ni Parley na may matigas na mukha. Isang pabor. Naguguluhan si Marian. Tungkol ito kay Lester. Lester. Tama iyan. Nagpatuloy si Parley na hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aalinlangan, narinig ko mula kay Rebecca na nagpasya si Justin na patayin si Lester. Alam kong hindi kalaban ni Lester si Justin. Isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang labi. Gusto mong pigilan ko si Justin. Alam kong sobra-sobra ang hinihiling ko sa iyo ngunit maaari lang akong magmakaawa sa iyo bilang kanyang ama. Si Parley ay parang nabigla. Nakakaawa si Lester sa sarili niyang paraan. Alam kong marami siyang nagawang hindi mapapatawad na mga pagkakamali ngunit umaasa lang ako na hindi papatayin ni Justin ang sarili niyang kapatid. Walang magawa si Marian. Gusto rin kitang tulungan pero imposibleng magbago ang isip niya kapag nakapagdesisyon na siya. Kaya ang tanging magagawa ko ay magmakaawa. Ikaw lang ang makakapigil kay Justin. Lamambat ang puso ni Marian sa kanyang maalab na ekspresyon. Ay! Mapapangako ko lang sa iyo na susubukan ko. Ngunit, hindi maaaring saktan ni Lester ang aking asawa o kung hindi ay gugustuhin ko ring patayin siya.
Napangiti si Parley. Mukhang mahal mo talaga si Justin. Kontento na ako sa pangako mo, nasa Lester na ang lahat. Tumango si Marian ngunit lihim siyang nagdududa sa pagkakataong mabuhay ni Lester. Tumangala si Parley sa langit at pinagmamasdan niya ang mga ulap na lumulutang sa nakaraan na may malungkot na tingin. Nakipag-usap ako kay Rebecca, susundan kanya pabalik sa Stonegate at mananatili ako sa Central City. Baka hindi tayo madalas magkita. Nagulat si Marian. Babalik pa ba si Mama sa atin? Bakit? Hindi mo gustong manatili sa iyong biyenan? Napangiti si Parley. Mabilis na umiling si Marian. Sinabi ni Parley, alam kong wala akong karapatang tanungin ito sa iyo ngunit mangyaring alagaan sina Rebecca at Justin. Si Justin, sa partikular, ay maaaring mukhang hindi niya ito kailangan ngunit mas kailangan niya ito kaysa sa iba. Natigilan si Marian sa mga salita. Parang estranghero ang lalaking ito sa kanya bigla. Sige, nagiging makulit akong matandang lalaki. Si Parley ay nagpakawala ng isang nakakapanghinayang tawa. Babalik ako ngayon, magpahinga ka muna. Nakatitig si Marian sa kanyang likuran habang siya ay naglalakad pabalik. Ilang sandali pa bago siya tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto. Gayunpaman, hindi alam ni na Parley at Marian ang presensya ni Justin na nakahiga sa itaas ng mga kalapit na bahay habang nakatingala sa kalangitan sa gabi. Bumalik si Marian sa kanilang silid habang hinihimas ang kanyang malamig na pisngi at isasara na sana ang pinto ng may lumitaw na silhouette sa kanyang harapan. Ah! Oh my God! Kailan ka pa bumalik? Nakita ni Justin ang kanyang pagpout at hinaplos niya ang kanyang pisngi. Akala ko hindi ka nababalik mamayang gabi. Isinara ni Marian ang pinto habang kinakausap siya. Gusto mo bang magpalipes ako ng gabi sa labas? At least nakakakuha ako ng kapayapaan. Naglakad si Justin sa pintuan at hinubad ang kanyang damit habang nakangiti. Terena, ang tagal na nating magkasama, alam ko kung ano ang nasa isip mo, maghilamos ka na at matulog. May gustong sabihin si Marian ngunit sumuko siya nang pumasok si Justin sa banyo. Pagkatapos nilang maghugas, naisip ni Marian na may gagawin si Justin sa kanyang ngunit si Justin ay tahimik na nakatitig sa kisame. Napagtanto niya noon nakakaiba ang kinikilos ni Justin ngunit hindi niya magawang ilagay ang isang daliri dito. Sa oras na ito, lumingon si Justin at tinanong siya, ano ang mali? Bakit hindi mo pinapatay ang ilaw? Kailangan mo pa bang magtrabaho? Oh! Pinutol ito ni Marian at pinatay ang mga ilaw. Sa sandaling namatay ang ilaw, ang natitira na lang ay ang maindayog na tunog ng kanilang paghinga. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay napagtanto ni Marian na talagang walang planong gawin si Justin. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Marian, hindi na napigilan ang kanyang pag-uusisa. Bumantong hininga si Justin at tumalikod upang hilahin si Marian sa kanyang mga bisig. Iniisip ko ang buhay. Sinungaling. Pumadjejek si Marian. Napakaganda ng ugali ng kanyang mga kamay ngayon. Inilagay lamang niya ang mga ito sa kanyang baywang sa halip na sa kanyang mga sensitibong batik. Ramdam ni Marian ang bigat sa kanyang isipan ngunit ayaw niyang umamin. Huwag ka nang magtanong, hayaan mo lang akong yakapin ka para matulog. Ma! Lumipas ang gabi at Mid-Autumn Festival na nang sumapit ang umaga. Mukhang hindi nakaapekto sa mood nila ang pangyayari kahapon. Sinundan ni Marian si Gavin sa hardin habang si Justin ay tumambay kasama si Duncan. Gayunpaman, hindi nakayanan ng bagong kasal na iwanan ang kanyang buntis na asawa ng mahabang panahon at nakauwi siya bago ang gabi. Sa wakas ay ginugol ng Gibson clan ang isang maayos na Mid-Autumn Festival at pagkatapos ng hapunan, dinala ni Justin si Marian sa karnabal na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Dahil sa isang nakaka-relax na araw kahapon, bumalik sila sa Stonegate kasama si Rebecca pagkatapos kumain ng almusal. Sabik si Marian na bumalik para makita si Leah, halatang adik sa pakiramdam ng pagiging ina. Gayunpaman, natarante sila nang makita ang nangyari sa kanilang bahay habang wala sila. 10:47.
May tatlong Mercedes-Benz S600 na nakaparada sa harap ng kanilang villa na nangangahulugan na ang hindi inaasahang bisita nila ay hindi isang ordinaryong tao. Nakatayo sa tabi ng mga sasakyan ng mga magagaling na bodyguard na may itim na suit at salaming pang-araw, na magalang na yumuko sa kanila pagdating nila. Sinuri ni Justin ang kanilang mga mukha at naisip na hindi sila mukhang Zen icon. Sinubukan niya ang kanyang mga hinala sa pamamagitan ng pagtatanong sa Korean. Tumango ang isa sa mga bodyguard at nagsabi, "Mr. Gibson, long time no see." Naalala ni Justin kung sino ito. Hindi ba't sila rin ang mga lalaki mula sa Star Moon Group, ang mga dumating para hanapin si Sheila noong nakaraan? Gaya nga ng hinala niya, lumabas ng pinto ang lalaking hinahanap niya. Si Park Jong-hyun ay matikas pa rin gaya ng dati, nakasuot ng casual na itim na suit na may puting sando. Nakasuot pa siya ng itim na bowtie na nakasuklay sa likod. "Mr. Gibson, President Lysander, nabalitaan kung babalik kayong dalawa ngayong umaga." Nakipagkamay si Justin sa pretty boy, samantalang si Marian ay tumango sa kanya. "Mr. Park, nandito ka ba para sa Sheila?" Tinaas ni Justin ang isang kilay niya at nagtanong. Tumango si Park Jong-hyun na may mapait na ngiti. "Hindi na makakatagal pa si Lolo at pumunta ako dito para hikayatin ang pinsan ko na bumalik sa Korea. Gusto niyang makita siya bago siya mamatay." President Park Ji-yan. Hindi na siya gumagaling. Nagsorry si Marian. Bilang isang businesswoman, alam na alam ni Marian ang impluwensya ni Park Ji-yan sa Asia bilang tagapagtatag ng Star Moon Group. Siya ay isang kagalang-galang na tao na nagkataong isa sa nangungunang 10 bilyonaryo sa Asia. Napabuntong hininga si Park Jong-hyun. Nadiagnose si Lolo na may liver cancer at ito na ang terminal stage. Ang mga cancer cells ay kumalat na sa kanyang katawan at kung hindi kami gumastos ng 1 toneladang pera para sa suporta sa buhay, siya ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Rebecca, "Pag-usapan natin ito sa loob." Nang mapaalalahanan siya, saka lang sila pumasok sa living hall. Si Yuna at Sheila ay nakaupo sa sofa. Mapatla ang mukha ni Sheila at nang mapansin niya ang kanilang pagpasok, pinilit niyang ngumiti. "Kuya Gibson, Sister Marian, Tita Garrison, bumalik na kayo." "Sheila, mahal ko, okay ka lang ba?" Kinakabahang tanong ni Rebecca. Ngumiti si Sheila habang umiling. "Ayos lang ako." Ngumiti ng mapait si Yuna. "Hindi ka maaaring magsinungaling na may maputlang mukha." Hinaplos ni Marian ang kanyang ulo at tumingin sa paligid bago nagtanong, "Yuna, nasaan sina Leia at Mina?" Sumagot si Yuna sa kanya, "Ayaw kong marinig niya ito kaya hiniling ko kay Mina na ilabas si Leia." Tumango si Marian. Anything was fine as long as hindi siya kinuha ng lolo niya. Matapos makaupo ang lahat, hinarap ni Park Jong-hyun si Sheila. "Sheila, alam kong hindi ka magiging masaya dito pero sana talaga makabalik ka sa Korea kasama ko. Kailangan ka ng Star Moon Group at ang clan natin. Pero mas kailangan ka ng lolo natin. I'm sure pagbibigyan ni Lolo ang lahat ng hiling mo kung willing kang bumalik." Nanatiling tahimik si Sheila. Isa pa lang siyang estudyante sa universidad at imposibleng makapagpasya siya sa pagitan ng sama ng loob ng kanyang mga magulang at ng mga kamag-anak niya. Parang walang magawa si Park Jong-hyun. "Alam kong hindi kita makukumbansi dito. Baka nagkamali si Lolo na hindi mo siya pinatawad. Pero ito na ang huling kahilingan niya." Bago ako umalis, nag-record si Lolo ng video noong may malay pa siya. "Dinala ko ito para tingnan mo." Pagkasabi nito, tumayo si Park Jong-hyun upang kunin ang isang CD mula sa kanyang mga nasasakupan bago naglakad patungo sa telebisyon upang i-play ito sa CD player. Nanatiling tahimik ang iba sa kanila habang hinihintay nilang tumugtog ang CD. Hindi nagtagal, lumitaw sa screen ang isang mahinang matandang lalaki. Bagamat nakahiga siya sa isang hospital bed, nakikita nilang nakikilala ang lalaking dating nangingibabaw sa corporate world. Nanginginig ang boses ng naghihingalo habang nagsasalita ngunit naririnig pa rin ito. "My dear, Sheila. Ako ang lolo mo, Park Ji-yan.
Alam kong binaygo kita, binaygo ko ang iyong ama at ina. Pero please, maniwala ka sa akin, araw at gabi ang pagkawala ng aking pinakamamahal na anak. Nabubuhay ako sa panghihinayang sa nakalipas na 20 taon sa mga maling paghuhusga na ginawa ko. Pero ito na ang nararamdaman ko. Pero ito na ang aking nararamdaman. Alam kong nahihirapan ka sa Zenik pero pakiusap, bumalik ka para salubungin ako sa huling pagkakataon. Ang Starmoon Group ay pagmamayari ng iyong ina at gusto kong ibigay ito sa iyo. Naluluha na siya sa dulo ng pangungusap. Kahit na nagsasalita siya sa Korean, naiintindihan pa rin ito ni Sheila dahil sa impluwensya ng kanyang ina sa kanyang pagkabata. Namumula ang kanyang mga mata sa sakit sa kanyang puso ngunit hindi tumulo ang mga luha at tanging hikbi lang ang naiiyak. Hinawakan ni Marian ang mga braso ni Justin at bumulong sa kanya. Hindi ka ba nakakapagpagaling ng mabilis? Hindi mo ba nailigtas si Mr. Park Chien? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Justin. Kaya ko kung lason o kung ano paman. Kumalat na ang cancer cell sa buong katawan niya at nasira ang mga organs niya. Kaya kung tanggalin ang mga cell pero hindi ko kayang tanggalin ang mga organo niya para lang mawala ang cancer cells, di ba? Hindi talaga ito naintindihan ni Marian. Nadurog ang kanyang puso nang makitang naghihikaho si Sheila. Kung ganoon, anong gagawin natin? Teka, paano si Miss Jane? Ang bait niya, dapat surgical expert siya, no? Napabuntong hininga si Justin. Si Jane ay bihasa ngunit hindi siya Diyos. Kung ito ay isang maaga o gitnang yugto ng kanser, maaari niyang gawin ito. Ngunit walang sino man sa mundo ngayon na maaaring gumaling sa terminal stage na kanser. Kung nailigtas siya ni Jane, ipinahayag niya ang mga pamamaraan upang makinabang ang mga tao. Kung ganoon talaga ang kaso, walang mamamatay sa kanser, tama ba ako? Alam ko. Pero, Sheila. Namula ang mga mata ni Marian at tumingin siya kay Sheila na may masakit na tingin. Huminga ng malalim si Justin at umupo sa tabi ni Sheila, pinulupot ang braso nito sa nanginginig niyang balikat. Hindi na napigilan ni Sheila at napaluha siya habang nakabaon ang mukha sa dibdib ni Justin. Natahimik ang living hall. Sina Yuna at Rebecca ay nagpupunas ng kanilang mga luha. Hinintay ni Justin na kumalma siya bago hinagod ang likod niya. Kung malakas ang pakiramdam mo tungkol dito, bumalik ka sa Korea. Kung ano ang hinaharap ay maaaring maghintay ngunit kailangan mong makilala siya sa huling pagkakataon. Tumangala si Sheila na may namumuong mga mata. Pasensya na. Kuya Gibson. Bakit ka humihingi ng tawad? Napakalaki ng naitulong mo sa akin ni Sister Marian, pinaaral mo ako at nakapasok ako sa universidad ngunit kailangan kong umalis ng ganoon kaga. Napangiti si Justin. Silly girl, pinagtagpo tayo ng tadhana at ginawa namin ang lahat ng ito para sa kapakanan mo. Ang pagiging tagapagmana ng Starmoon Group ay mas mabuti kaysa sa pag-aaral sa universidad. Natuwa si Park Jong-hyun sa narinig. Sis, you really willing to go back? That's great. Sa wakas nakakaramdam na si Lolo. Isang matamis na ngiti ang ipinakita sa kanya ni Sheila. Iyon lang ang magagawa ko para sa Starmoon Group, tiyak na hindi ko ito mamanahin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, basta't handa kang bumalik sa Korea, kukuha kami ng mga mag-aayos sa iyo. Sigurado akong sa katalinuhan mo at sa bloodline natin, siguradong mapapalitan mo ang grupo. Excited na sabi ni Park Jong-hyun. Nanliit si Sheila sa kanyang kumikinang na mga mata. Iniklik ni Justin ang kanyang dila at pinandilatan si Park Jong-hyun. Bakit ka nasa sabik dito? Hindi ko siya hahayaang sundan ka kung tinatakot mo siya. Napakamot ng ulo si Park Jong-hyun dahil sa kahihiyan. I'm really sorry, kaya lang napakahalaga niya sa amin. Naisip ni Justin na kakaiba ito ngunit hindi niya ito matukoy kaya't sinabi niya, kung binubuli mo siya, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Naiintindihan mo ba? Nagulat si Park Jong-hyun. Kahit alam niyang banta iyon, ngumiti pa rin siya kay Justin. Huwag kang mag-alala, Mr. Gibson.
Hinding-hindi namin siya aapihin. Siya ang tagapagmana ng aming angkan. 10:48. Natapos ang pagbabalik ni Sheila sa Korea. Kailangan niyang umalis kaagad dahil walang nakakaalam kung gaano katagal tatagal si President Park. Sa kabutihang palad, hindi kailangang mag-empake ng marami si Sheila. Anumang bagay na hindi niya maiimpake, maibibigay ng Star Moon Group doon. Ang tanging nagawa na lang niya ay yakapin sila ng palm. Nang turn na ni Justin, yumuko si Sheila at hinaplos ang pisngi niya na bahagyang namula. Bakit ka umiiyak? Korea lang at hindi naman ganoon kalayo, nakangiting sabi ni Justin. Ang mga mata ni Sheila ay kumikinang sa pag-asa. Talaga. Kung gayon kailangan mong pumunta at hanapin ako kasama ni Sister Marian. Mas mabuting huwag mo na kaming baliwalain kapag naging tagapagmana ka na ng Star Moon Group. Biro ni Justin. Nagpout si Sheila at sinabing, hindi ko gagawin iyon. Sino ang nakakaalam kung maaalala mo ako sa dinami-dami mong manliligaw? Hindi ka man lang umuwi. Duda ako na bibisitahin mo ako sa Korea. Pinandilatan ni Marian si Justin sa pagbanggit nito at ngumiti siya ng mapait bilang tugon. Itong babaeng ito, sinusubukan pa rin siyang guluhin kahit na malapit na siyang umalis. Kahit papaano, wala sa mood si Marian na gumawa ng kahit ano sa kanya. Lumapit siya kay Sheila at niyakap siya habang sinasabing, hindi ako makapaniwalang maghihiwalay tayo ng ganoon kaga. Laging tandaan na ito ang tahanan mo. Tandaan na mag-aral ng mabuti sa Korea. Tumanggaw si Sheila na may seryosong ekspresyon. Nabulunan siya sa hikbi, halos hindi makapagsalita. Walang salita ang tunay na makapaglalarawan sa pasasalamat na naramdaman niya sa kanila. Ang mga bagay na higit na nakaantig sa kanya ay hindi pera. Ito ay ang pagmamahal at init na nadama niya sa pananatili doon. Gayunpaman, wala nang maraming oras si President Park Chian, kaya sumakay si Sheila sa kotse at umalis sa Paradise Villas kasama si Park Jong-hyun pagkatapos ng kanilang palm. Medyo blue ang atmosphere habang pinapanood siyang umalis. Sa sandaling iyon, isang puting Land Rover ang huminto sa pintuan at isang malutong na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng bumukas ang pinto. Mommy! Si Marian ay nalulungkot pa rin ngunit lumiwanag ang kanyang mukha sa boses ni Leia. Tumalon si Leia sa mga braso ni Marian mula sa 4 metro ang layo. Ibinuko pa lang ni Marian ang kanyang mga braso nang tumalon si Leia sa kanya. Kung hindi dahil sa pagsasanay niya, bumagsak na sana siya sa lupa. Leia, na-miss mo ba ako? Oo. Gusto ni Leia na pumunta sa Central City para hanapin ka, pero hindi sinabi ni Lola Wang. Nakaramdam ng mali si Leia. Nagtampo si Justin sa gilid. Fine, na-miss niya lang ang nanay niya at hindi ang tatay niya. But then again, hindi pa rin niya ako gusto. Naughty ka. Di ba sabi ko makinig ka kay Lola Wang? Mag-ingat ka din sa susunod, di ba sinabihan ka ni Mommy na huwag kang maglaro ng ganito? Kinurot ni Marian ang kanyang mga pisngi. Niyakap ni Leia ang leeg ni Marian at nagpout. Ngunit sinabi ni Tita Rose na maaari akong maglaro kahit anong gusto ko. Tita Rose. Agad na lumabas si Marian dito. Tama, hindi maaaring si Mina ang nagmaneho ng sasakyan. Gaya nga ng inaasahan niya, lumabas si Roslyn sa driver's seat habang nakikipagkwentuhan kay Mina. Nakasuot siya ng plain white na t-shirt na may skinny jeans. Nakatali ang kanyang buhok na naging dahilan upang hindi siya magmukhang mahal at mas binata. Halatang nakabihis siya para makipaglaro kay Leia. Lumiwanag ang mga mata ni Justin nang makita siya. Naabot ni Roslyn ang isang pambihirang tagumpay. Naramdaman niya agad ito. Naabot ni Roslyn ang yugto ng Golden Innate sa loob ng ilang araw. Sa epekto ng body pills at ng kanyang perception, ang kanyang cultivation base ay bumuti ng husto. Tuwang-tuwa si Justin nang maramdaman na ang kanyang aura ay nalampasan ang karaniwang anyo ng yugto ng Golden Innate na may medyo mystical.
Malinaw, ang kanyang kaharian ay nalampasan ng lakas ng golden, innate true chi at may sapat na espiritual na enerhiya at oras, malapit na niyang maabot ang full cycle at papasok sa soul-forming stage. Nahuli ni Roslyn ang tingin ni Justin at kinindatan siya nito ng masaya, alam niyang nakita niya ang kanyang tagumpay. Nasaksihan ni Marian ang kanilang pakikipag-ugnayan na halatang ikinagalit niya rito. Miss Lysander, bumalik ka na kay Mr. Gibson. Si Leia ay nakikipaglaro kay Miss Roslyn nitong mga nakaraang araw. Kakabalik lang namin galing sa park. Ngumisi si Mina. Tumango si Marian at binigyan ng malamig na titig si Rose. Salamat sa paglabas ng anak ko para maglaro. Alam ni Roslyn na hindi niya ito gusto ngunit hindi siya natatakot sa kanya. Napaka-cute ni Leia at nakakatuwang isama siya dahil wala naman akong magandang gawin. Lagi kang abala sa trabaho at wala kang oras para alagaan siya kaya ginawa ko ito para sa iyo. Sumirit si Justin. Talagang daring iyon sa kanya. Ang malamig na aura ay lumabas sa katawan ni Marian at parang magyayelo ang kanilang mansyon. Napahawak si Justin sa kanyang mukha. Wala siyang maitutulong kahit kanino dahil matagal silang magkakasama at hindi niya siguro sila matutulungan sa lahat ng oras. Ang pinakamaliit na magagawa niya ay magpanggap na wala siyang narinig at aliwin ang sinumang natalo sa laban. Hindi pinansin ni Leia ang lahat at humajejek. Nanay, napakalakas ni Tita Rose. Kaya niya akong ihagis sa hangin at tumalon para suluhin ako. Huminga ng malalim si Marian at tinitigan ang kanyang anak. Ginawa mo iyon sa kanya. Ramdam ni Leia ang kanyang sama ng loob at pinaglalaroan niya ang kanyang mga daliri habang sinasabing, hindi ko ba magagawa iyon? Siyempre hindi mo kaya. Paano kung masaktan ka? Halos maubo si Marian sa sarili niyang mga salita. Imposibleng masaktan si Leia. Gayunpaman, hindi pinahintulutan si Leia na makipaglaro kay Rose, lalo na sa paglalaro ng mga laro na hindi niya kayang gawin sa kanya. Babae ka at dapat paglaruan mo ang mga laro ng mga babae. Ihahatid ka ni Mommy ngayon para bumili ng mga laruan, mga manika para sa playhouse at mga higanting plushes tulad ng panda mo. Hindi ka maaaring makipaglaro sa ibang tao. Sinubukan siyang hikayatin ni Marian. Tumingin si Leia sa kanya ng may malado na mga mata. Mommy, gusto ni Leia na makipaglaro sa malalaking sasakyan, mga remote-controlled na kotse. Oo, sa tingin ko ay hindi mahilig si Leia na maglaro ng bahay-bahayan, pagsingit ni Rose. Leia, gusto mo bang bilhan kita ng set ng tren? Tumango si Leia na may pag-asa. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin. Hindi na siya mapakali sa mga pagkakaiba ng kasarian. Fine, bibili si Mommy ng kahit anong gusto mo, pero hindi ka pwedeng makipaglaro sa iba mo pang tiyahin ng walang pahintulot ni Mommy. Lalong tumango si Leia at kinurot ang pisngi ni Marian. Si Mommy ang pinakamahusay. Tila nakahinga ng maluwag si Marian at tumingin siya ng mapagmataas bago pumasok sa loob ng villa kasama si Leia sa kanyang mga bisig. Tinakpin ni Roslyn ang kanyang ina at tumawa. Alam niyang hindi niya magagawang anak si Leia. Ngunit ang panunokso kay Marian ay masyadong masaya para palampasin. Hindi siya sinundan ni Justin at hinintay na makaalis ang iba bago naglakad papunta kay Rose. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at inindayog ito habang sinasabing, "Not bad, babe. Hindi ka nagpahuli kapag wala ako. Ano ang pakiramdam na nasa golden, innate stage?" Rose contemplated before saying, "Paano ko sasabihin ito, everything feels new but I can't help but feel like there is a limiter on my ability. I know I can do better but I can't seem to materialize it. Dahil sa kaharian mo. Akala ko ako lang ang henyo sa cultivation pero kaparehas ko pala ang babae ko. Sok, we're really the perfect match." Tuwang-tuwa si Justin. Napangiti si Roslyn sa sinabi niya at sinabing, "Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng asawa mo sa pagtayo mo sa akin?" Ngumiti ng mapait si Justin. Hindi mo ba nakikita na para lang kay Leia ang mga mata niya? Tiyak na hindi niya ako maaalala hanggang sa oras na ng hapunan. Pumunta tayo sa isang lugar na tahimik.
Gusto kong tingnan ang pag-unlad ng iyong paglilinang. Natarante si Rose. Kailangan mo ba talagang tingnan ito? May iba pa ba akong kailangang tandaan sa pagsulong? Nagkukwentuhan sila habang tinatahak ang daan patungo sa burol kung saan sila madalas nagsasanay. Hindi ko iyon sinasadya ngunit may mga pagkakaiba sa pagitan ng teorya at praktikal na mga aplikasyon. Kailangan kitang gabayan para mas mabilis kang mag-improve. May pupuntahan ako sa lalong madaling panahon at kahit na may mga gwardya at mapoprotektahan kita sa pamamagitan ng pag-teleport pabalik, kailangan mo pa ring ipagtanggol ang iyong sarili. Nagulat si Roslyn sa kanyang magiging biyahe. Di ba kauuwi mo lang galing Central City, bakit aalis ka na naman? Walang itinatago sa kanya si Justin kaya sinabi niya sa kanya ang lahat. Nagsimula siya sa insidente sa Central City, ang katotohanan na sinusubukan niyang makabisado ang Sumadi True Fire at sinusubukan niyang hanapin ang mga sangkap para sa pagkoncoct ng tableta. 10:49. Nakarating na sila sa burol pagkatapos mag-usap ng ilang sandali. Nagsalubong ang kilay ni Rose. Kung ganoon, paano mo malalaman kung nasaan o ano sila? Ang pagpunta sa bulag na ito ay hindi mahusay. Napabuntong hininga si Justin. Iniisip ko rin ito, ngunit nasubukan mo na ang tableta at alam mo na kahit na mapanganib, sulit ang panganib. May kilala akong maaaring tumulong sa akin. Ang ibig sabihin ni Justin ay Jincel. He had been meaning to find her pero hindi niya magawa dahil kagagaling lang niya sa Central City. Kung tungkol sa damdamin ni Marian, walang pakialam si Justin. Hindi na nag-usisa pa si Rose. Malakas at malamig ang hangin sa taglaga sa burol. Si Roslyn ay nakatayo sa isang bato at ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. Hobby, paano ko ito ipapakita? Tanong ni Rose. Itinuro ni Justin ang kanyang dibdib. Subukan mo akong salakayin gamit ang iyong golden, innate true chi. Gawin mo ito gayunpaman comfortable ka. Hindi ka ba masasaktan? Nagsalubong ang kilay ni Rose. Napangiti si Justin. Relax, walang epekto sa akin. Hindi na nagdalawang isip si Roslyn nang marinig iyon. Habang hinahabol ang kanyang hininga, sinimulan niyang ipatawag ang kanyang golden, innate true chi mula sa kanyang katawan. Biglang bumagsak sa ibabaw ng ulo ni Justin ang isang asul na kono na gawa sa hangin. Si Justin ay nanatiling tahimik at iwinagayway ang kanyang mga kamay pataas, na naging dahilan upang kumalat ang true chi. Ang true chi ni Roslyn ay kabilang sa elemento ng tubig at naglaho ito sa hangin sa anyo ng mga splashes. Iyon ba? Tanong ni Justin. Mukhang nadismaya si Rose. Pinapamuko mo akong mahina. Ginamit ko ang 70% ng true chi ko para gawin iyon at winawagayway mo lang iyon. Hinimas ni Justin ang kanyang baba. Kapaki-pakinabang ang daw na nahawakan mo. Napakabigla ng iyong pag-atake at parang wala saan. At saka, mayroon din itong malakas na puwersang impulsive. Baka may advantage ka kung makatagpo ka ng kalaban na kapareho mo ang level mula noon. Pero, kung mas matalino pa sila, makikita na nila ito at madaling nakaiwas. Kung nagsanay ako ng higit pa, sigurado akong makakabuo ako ng higit pang mga diskarte, sabi ni Roslyn na may kumpiyansa. Saglit na nag-isip si Justin bago sinabing, "Babe, hindi ko talaga masasabi sa iyo kung paano gamitin ang sarili mong daw, ngunit sa palagay ko ay hindi ka masyadong malihis mula sa pinagmulan. Tandaan ang unang pakiramdam na naramdaman mo. Subukang isulong ito sa direksyong iyon at gamitin ito sa iyong true chi. Marahil ay makakamit mo ang ibang bagay." Sandaling nag-isip si Roslyn bago pumikit. Ngumiti si Justin. Mukhang naiintindihan niya ito ng mabuti. Hindi siya nagmamadali kaya napaupo siya sa lupa at tahimik na naghintay, gusto niyang malaman kung may natutunan ba siya. Kahit papaano ay lumipas ang 10 minuto at nasa ganoong posisyon pa rin si Roslyn ngunit payapa at relaxed ang mukha nito. Malapit nang gumala ang isip ni Justin nang may nagbago sa tuktok ng burol. Natarante siya at naramdaman na hindi mabilang na parang karayom na true chi ang lumitaw sa himpapawid.
Bago pa siya makapag-isip, nagsimula na itong bumagsak sa anyo ng ulan. Boom boom boom. Napuno ng nakabibinging tunog ang burol at parang may bagyong kulog na nangyari. Ang asol na Truchi ay ginagawang asol na karagatan ng burol. Gayunpaman, hindi ito isang ordinaryong ulan. Ito ay isang puno ng pagpatay. Kahit na ito ay sakop lamang ng isang maliit na lugar, ang pag-atake ay napakasiksik na maaari nitong talunin ang isang grupo ng mga kalaban sa loob ng ilang segundo. Tumayo ang buhok sa likod ng leeg ni Justin at kinailangan niyang magbukas ng harang upang maiwasan ang pagkasira ng kanyang damit. Sa kabutihang palad, ito ay gawa lamang sa Truchi. Kung ito ang Truyuan, kailangan na niyang tumakbo para maiwasan ito. 5 segundo lamang ang itinagal ng ulan ngunit bahagyang nawasak na ang burol. Iminulat ni Roslyn ang kanyang mga mata na may maputlang mukha na halatang natupok ng ulan ang kanyang Truchi. Gayunpaman, sa paghusga sa ngiti sa kanyang mukha, tiyak na may natutunan siyang bago. Nakuha ko na. Sa wakas alam ko na ang natutunan ko noong araw na iyon. Ulan. Ang lakas ng ulan. Kahit na napakarupok at mahina, nakakapagbigay pa rin ito ng malakas na puwersa kapag bumagsak sa langit. Tuwang-tuwang tumakbo si Roslyn kay Justin, tumalon para yakapin ang kanyang leeg. Tinapik ni Justin ang kanyang puwitan. Huwag mong unahin ang iyong sarili. Kung talagang naiintindihan mo ang konsepto, hindi mo ito maipaliwanag sa mga salita. Isa pa, naubos mo ang iyong sarili mula sa isang simpleng hakbang. Nahuhuli ka pa rin sa iyong cultivation base. Kahit na ang pag-atake ng thunderstorm ay gumagana, ito ay masyadong simple. Ngunit naniniwala ako na ikaw ay mapabuti. Alam din ito ni Roslyn ngunit natutuwa siyang magkaroon ng ganoong resulta bilang isang baguhan. Si Justin ay nasiyahan sa kanyang resulta ngunit hindi niya maaaring madaliin ang mga bagay dahil ang iba ay hindi umuusad ng kasing bilis ni Rose. Kaunti lang ang naitulong niya, wala naman talagang balak na higpitin siya. Bumaba sila sa burol at nagmaneho si Justin sa lugar ni Jinsel matapos ipaalam sa kanyang pamilya. Si Jinsel ay nananatili sa bahay at natutuwa siyang marinig ang pagdating ni Justin. Kung tutuusin, wala pa siyang nararamdamang init mula sa iba simula nang lumaki siya sa Hongmeng. Si Justin ang pinakamalapit na kaibigan niya kailanman. Pumasok si Justin sa apartment at uupo na sana sa sofa nang makita niya ang mga magazine na may temang computer science sa mesa. Mahilig ka talaga sa computer science ha? Akala ko mas magiging interesado ka sa mga classic. Lumapit si Jinsel na may dalang tasa ng mainit na tsaa. Sapat na ang natutunan ko tungkol sa mga klasiko. Ang mga propesor sa Stonegate University ay hindi maganda at tinitingnan ko lang ang aspeto ng hardware. Kung gusto kong madagdagan ang aking mga kasanayan, kailangan ko pa ring matuto mula sa mga profesional na hacker. Hindi ka mukhang isa. Tinitigan siya ni Justin pataas at pababa. Bakit? Mukha ba akong con artist? Pinisil ni Jinsel ang kanyang mga pisngi. Napangiti si Justin at napakamot ng ulo at bigla niyang naalala ang oras na nakilala niya si Luo Xiaoxiao sa ibaba. Naging maayos ka ba sa campus? Nagulat si Jinsel, nakatingin sa ibaba na may malungkot na ekspresyon. Ako. Umalis sa pag-aaral. Hindi na ako papasok sa universidad. Bakit? Hindi mo nakikita ang pangangailangang mag-aral. Pero bakit ka nag-enroll sa una? Umiling si Jinsel. Hindi naman dahil dyan. Ako. Ayoko na lang mag-aral sa universidad. Buti na lang kaya ko pang kumita ng pera gamit ang computing skills ko kaya hindi mo ako kailangang alalahanin. Kaya ko pa namang magbayad ng renta. Nakaramdam ng pait sa puso si Justin nang makita niya itong pilit ng ngiti ngunit mas alam niya kaysa sa aliwin siya. Nagbahagi na sila ng isang pisikal na relasyon at kung ito ay naging emosyonal, mahirap itong wakasan. Nagkunwari siyang umubo bago sinabing, nandito ako para tanungin ka tungkol sa pag-concoct ng tableta. Pill concocting. Gusto mong concoct pills? Nanlaki ang mga mata ni Jinsel sa gulat. Hinawakan ni Justin ang kanyang ilong.
Bakit parang nagulat ka? Ang mga table tasks ay nakakatulong sa paglilinang. Ibinigay ko sila sa aking mga babae at ito ay gumana kaya gusto kong gumawa ng ilan. Alam kong gumagana ito para sa mga may mababang cultivation base ngunit mukhang hindi ka pamilyar sa mga kinakailangan, sabi ni Jinsel na may mapait na ngiti. Kaya ako pumunta sa iyo. Ano ang dapat kong gawin upang makagawa ng isang bagay na tulad ng body pills o mas mahusay? Tanong ni Justin na may mataas na inaasahan. 10:50. Umupo si Jinsel na may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Mayroong 3 hamon sa pag-concoct ng tableta. Ang una ay ang pagkuha ng mga halamang gamot na ginagamit sa tableta. Ang mga ito ay nagiging bihira na at karamihan sa mga sangkap na kailangan sa paggawa ng mga high-class na table tasks ay nawala na. Sa pagkakaalam ko, sa Hongmeng o kahit sa aking angkan, ang mga bihasa sa pag-concoct ng tableta ay hindi pa nakakapag-isip ng pinakamahusay. Dahil sa kakapusan ng mga sangkap, ang mga karaniwang sangkap naman ay hindi talaga nakukuha ng mga tao. Tumango si Justin. Narinig ko ang tungkol dito, ngunit ito ay hindi kinakailangang naaangkop sa ibang mga bansa. Pagkatapos ng lahat, wala silang mga magsasaka na gumagawa ng mga table tasks. Ibang mga bansa. Nag-isip sandali si Jinsel. Posible pero wala pa akong nakilalang bumiyahe sa ibang bansa para maghanap ng mga sangkap para sa mga pills. Baka may kinalaman ito sa Treaty of Gods. May kung anong teorya sa Hongmeng, may nagsasabi na takot tayo sa Western Gods at may nagsasabi na pinanghahawakan lang natin ang treaty. Iniwasan ni Justin ang paksa. Magpapadala ako ng mga tao upang maghanap ng mga lugar na maaaring may mga halamang panggamot. Sa palagay mo, nasaan ito? Ang isang magandang lugar upang magsimula ay ang pagpunta sa mga lugar na may mga sinaunang sibilisasyon dahil nangangahulugan ito na mayroong isang uri ng espiritualidad doon. Napansin ito ni Justin bago nagtanong paano ang pangalawang hamon. Mas mahirap iyon. Napabuntong hininga si Jinsel. Kailangan mo ng dekalidad na kaldero at dapat itong makatiis sa samadhi through fire. Ang mga cauldron na tulad nito ay pangunahing gawa sa isang espesyal na metal na nagmula sa Great Ancient Times. Ang Northern Sea Iron, Polar Iron, at Tahi Gold ay magandang halimbawa ng mga ito. Ang mga ito ay pangunahing ginagamit sa paggawa ng mystical artifacts ngunit ang halaga na ginamit ay walang halaga kung ihahambing sa isang cauldron. Ang Hongmeng ay nagtataglay ng dumating ito sa concocting middle class at low class na mga table tasks, ang gasolina ay magiging mas mahalaga kaysa sa aktwal na mga sangkap. Napangiti si Jinsel nang mapansin ang katahimikan nito. Naiintindihan mo ba kung bakit ayaw kong isipin mo ito? Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Napangiti si Justin. Ang samadhi through fire ay hindi isang problema ngunit iniisip ko kung saan ko hahanapin ang kaldero. Naguguluhan si Jinsel. Bakit gaon? Masasabi lang ni Justin sa kanya na malapit na niyang mamaster ang samadhi through fire na nagpatulala sa kanya. Ano bang kasulatan ang ginagamit mo? Nakakabaliw, hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Pero, kung ganoon nga, baka kaya mo, duda ako na mas mahirap ang kaldero kaysa sa apoy. Ibinalik ni Justin ang tanong sa kanya. Bakit hindi mo binanggit ang kasulatan para sa pag-concoct ng tableta? Maliban kung ito ay dapat na isang lihim na itinatago ng mabuti. Umiling si Jinsel habang nakangiti. Ang mga banal na kasulatan ay halos pareho. Ang Shao clan ay may karanasan sa pill concocting at ang pangunahing punto ay ang heat control. Ngunit kung makokontrol mo ang makalangit na apoy, hindi ito dapat maging problema para sa iyo. Natutuwa si Justin na makarinig ng ilang magandang balita. Maglilinang ako habang naghahanap ng mga sangkap kapag natukoy na ang lokasyon. Bakit hindi mo ako sundan? Hindi ako sigurado kung ano ang hitsura ng mga halamang gamot. Ako. Magkasama. Nagulat si Jinsel. Alam kong mahirap ito ngunit wala akong pagpipilian dahil wala akong nakikilalang alinman sa mga ito. Nagdududa ako na ang mga halamang gamot ay madaling ilarawan sa mga salita. Ngumiti ng mapait si Justin. Hindi mo kailangang mag-alala.
Ako ay bihasa sa panlabas na kaligtasan ng buhay kaya hindi ka nasa panganib at hindi ka rin mahihirapan sa paghahanap. Kinawayan ni Jinsel ang kanyang mga kamay at sinabing, ako. Hindi ako natatakot dyan. Nagulat lang ako na handa kang isama ako. Namula ang mukha niya sa dulo ng pangungusap. Nakaramdam din ng awkward si Justin. Kahit na sabihin niya kay Marian ang tungkol dito noon pa man, hindi pa rin siya magiging maganda dito. Pagkatapos ng lahat, mananatili siya ng mahabang panahon kasama si Jinsel. Sa kabilang banda, hindi niya ito magagawa kung wala si Jinsel. Siya lang ang pinagkunan niya ng impormasyon tungkol dito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inabisuhan ni Justin si Sauron na magpadala ng mga tao upang maghanap ng mga lugar na akma sa pamantayan ni Jinsel. Kung tutuusin, kailangan nilang maghanap ng isang tiwangwang na lugar na bahagi ng sinaunang sibilisasyon. Higit pa rito, hindi ito maaaring masira ng mga tao kaya nadagdagan nito ang kahirapan ng paghahanap. Samantala, may iba pang dapat gawin si Justin. Ang pinakamahalagang punto ay ang pagmaster ng Sumadi through fire. Kung tungkol sa paglilinang ng kanyang kalaguyo, kailangan niyang sumabay sa Agos. Si Justin ay nasaroon ng loob sa katotohanan na sina Rosalina at Karen lamang ang gumagawa ng makabuluhang senyales ng pag-unlad. Ang natitira ay lahat ay natigil sa yugto ng Hautian. Well, kumpara sa mga normal na magsasaka, ang bilis ng kanilang pag-unlad ay nakakagulat, na maabot ang antas na ito sa loob ng ilang buwan ng walang paunang kaalaman. Gayunpaman, sa opinyon ni Justin, hindi ito sapat. Ang mga kababaihan ay labis na nasasabik sa kanilang mga bagong kakayahan, lalo na kapag gumaganap ng mga gawang hindi magagamit ng mga tao, tulad ng pagtalon ng ilang metro sa taas, pagtakbo ng 100 metro sa loob ng ilang segundo o paghagis ng malalakas na suntok. Malinaw, ang panloob na enerhiya ay hindi sapat upang ipagtanggol ang kanilang sarili kaya nagpadala si Justin ng mga miyembro ng Sea Eagles upang turuan sila tungkol sa labanan. Kahit na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang magsasaka, hindi bababa sa hindi sila sasaktan ng mga normal na tao. Simula nang pumasok si Marian sa Hautian stage, natutuwa siya na hindi siya madaling matamba ni Leia. Dati, madalas siyang nag-o-overtime, ngunit kasama si Leia, nagmamadali siyang umuwi pagkatapos ng trabaho upang samahan ang kanyang anak na babae. Magkasama silang pupunta sa mall at nagsimulang matutong magluto si Marian para mapakain niya si Leia ng kanyang mga pinggan. Sa oras ng gabi, matutulog siya kasama si Leia, pinipilit si Justin na matulog mag-isa sa sarili nitong silid. Mabuti na lang at nailabas niya ang kanyang sexual tension sa iba pa niyang manliligaw habang ginagabayan niya sila. Hinayaan siya ni Marian na gawin ang gusto niya, na konsensya sa hindi niya pagpansin pabor kay Leia. Para naman sa Yellow Entertainment, kahit na si Justin pa ang direktor, karamihan sa kanyang trabaho ay ipinagkatiwala kay Hanya. Tila nagkaroon ng interes si Hanya sa kanyang trabaho at nagsimula siyang maging malapit sa kanyang mga kasamahan. Inaasahan ng cold-blooded ninja ang pagkakaroon ng normal na buhay. Bueno, dadalo pa rin si Justin sa mahahalagang pagpupulong lalo na kapag may kinalaman ito kay Lucille. Ang pelikula ni Direk Sean Yu ay pinangalan ng Sword Spirit. Nilalayo niyang makapasok sa Hollywood gamit ang kanyang fantasy movie. Si Yellow ay nagpakatoto sa pelikulang ito, nag-invest ng 1 bilyon dito bilang mamumuhunan. Natural, hindi malulugi si Yellow dahil sa reputasyon ni Lucille at Director Sean ngunit ginulat pa rin nito ang mundo. Si Marian ay medyo chill tungkol dito. Wala siyang pakialam na gumastos ng pera sa kanyang nag-iisang kapatid na babae at kahit na mawala ang lahat ng ito sa kanya, hindi iyon anumang bagay na hindi niya maibabalik. Lumipas ang oras at malapit na ang katapusan ng Setyembre. Tinawagan sila ng video ni Sheila mula sa Korea at nakakagaan ng loob na malaman na maayos na siya. Malamang nakipagkasundo na siya sa kanyang lolo na nagsisimula ng gamaan ang pakiramdam dahil sa kanya. 1 linggo nang nagsimulang mag-shooting ang pelikula ni Lucille at nag-aalala si Marian kung comfortable ba si Lucille sa set ngunit hindi siya makapag-aksaya ng oras para bisitahin siya dahil may trabaho siya at dapat asikasuhin si Leia.
Sa halip, hiniling niya kay Justin na pumunta at suriin siya. Si Justin ay medyo malaya dahil wala siyang natanggap na anumang ulat mula kay Sauron, kaya pumayag siyang bisitahin si Lucille. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Marian. Remember to come back for dinner, kahapon ko lang natutunan kung paano gumawa ng nilagang baboy na may mais. Inikat ni Justin ang kanyang mga labi. You're making it for Leia, di ba? Dapat kumain na lang ako sa labas ngayon. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya. Bakit ka magsaselo sa isang bata? No wonder ayaw pa ring tawaging daddy ni Leia. Tinakpan ni Justin ang kanyang dibdib mula sa kanyang komento bago tumakbo palabas ng pinto sa pagkatalo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.